Sa gitna ng rehabilitasyon sa isla ng Boracay, ang problema naman sa basura. Dahil dyan, pinaplanong itaas o doblehin pa ang sinisingil na environmental fee. Ang mainit na balita hatid ni Lay Alves. Halos isang taon pagkatapos isailalim sa rehabilitasyon, ito na ngayon ang isla ng Boracay. Sabi ng ilang mga turista, mas tahimik at mas malinis na raw dito. I think before the clean-up, it was a lot noisier, a lot more parties and things, whereas now it's quite a relaxing, enjoyable environment. Pero sa likod ng malaparaisong ganda, nariyan pa rin ang nagkukubling problema, ang basura. Sa meeting ng Boracay Interagency Task Force, nagbabala ang contractor na hanggang April 15 na lang nila kayang mangolekta ng basura. 3 buwan na raw kasing hindi nakakabayad ang lokal na pamahalaan. Ang utang, 34 million pesos mula pa noong Disyembre. Short daw ang nakolektang 21 million pesos galing sa environmental fee. Kaya ang plano, taasan pa ito. Ang narinig ko sa SB, i-raise hanggang 150 pesos per parang double or 100 to 150. Pabor naman dyan ang DENR. Pero noong nakaraang taon lang, naging issue na rin ang environmental fee sa isla. Sabi noon ng DILG, kulang ang inireport na koleksyon ng environmental fee at questionable kung saan ito ginamit. 91 million ang nireport sa amin ng municipality na ito yung nakolekta nila at dito nila ginamit. Yun yung una. Yung 100, ang expected namin is at least 150 million kasi ang declared official tourists which enter the island is 2 million. 75 pesos ang kasalukuyang environmental fee sa isla. Pero sa kabila niyan, tila hindi pa rin maubos-ubos ang basura. Nito lang nakaraang buwan, nasa 2 million kilos pa ang basurang nakolekta. Bukod sa basura, naging problema rin sa Boracay ang maruming tubig mula sa mga gusali na humahalo sa asul na dagat. Katunayan, tinawag nga itong tapunan ng basura mismo ni Pangulong Duterte. Ito ang naging mitya ng pansamantalang pagpapasara noon sa isla. Naging issue rin ang pagkapatayo ng $500 million mega casino resort sa Boracay, bagay na itinanggi noon ng pamahalaan. Lay Alves, GMA News.